Mga kaigsunan at mga kababayan ko, tabangan nato si Attorney Insurrecto Bunyog Party List dinhi sa kanyang pagtindog ngadto sa mga taong gustong baliktarin i-twist ang pagkampi nila sa China, imbis na ang China ay batikusin nila, ang Amerika at ang atong presidenteng si PBBM ang inaatake nila na nakipag-alyansa na sa Amerika. So ito isang kabaligtaran, Kung sino pa yung nambubuli, yung pa ang dinidipinsa nila. At alam na natin kung ano yung mga motibo nito dahil ito sila mga alagad ni Mao Zedong. Alam naman natin si Mao Zedong na 40 to 80 million estimated victims sa Wikipedia. Ito ang isang record na date up to 45 million, the biggest episode of mass murders ever recorded in the history. Ito yung ginagawa niya sa persecution, sa starvations, prisons, labor, and mass execution. Ito yung sa taon 1958 ug 1962. Kini isa pa siya sa involved, isa siyang heavily involved sa other Asian countries ng mga komunistang conflict such as Korean War. Dito kasama ang mga Pilipino natin, At ito'y talagang baniog si Ferdinand Fidel Valdez Ramos na may mga iba pang mga men of honor. Vietnam War. Ito naman yung mga Pilipino rin doon sa Vietnam War and the Cambodian Civil War. Ito yung si Mao Zedong at ito yung idol ni Mao Diggs at ito yung kakampi ng mga komunista na nalampasan pa nila sila Stephen o Joseph Stalin at si Adolf Hitler na architect ng Holocaust. So ito yung mga taong nagdepensa sa China na nambubuli sa mga Pilipino na mga mangingisda at sa atong Navy o Coast Guard ng PCG. Pero sabtan nato mga kaigsuon na atong sabtan nga nag-migrate kina sila dito sa Pilipinas sa 1861. Villagers from China nung nagkakaroon pa ng kahirapan doon sa China, province of Fujian, sailed across South China Sea to start a new life in the Spanish colony of the Philippines. Sino itong mga nandito sa regions sa South China Sea including Fujian, Guangdong, Hong Kong, and Macau. Dito sila naghanap buhay ng kanilang negosyo. At ito ngayon ang nangyayari, ito pang mga Pinoy na mga kasabwat pa at mga kakampi. Ato tabangan si Insurrecto Bunyog Party List at di lang sa Bunyog Party List kundi sa ato nasod nga kini mao ang pagdepensa na hindi nato payagan nga mananaog ang kasamaan kung ang mga taong matuwid walang ginagawa. The evil will triumph when good men do nothing. At ito'y hindi tayo magpapayag na ma-twist ang ano yung tama at ang mali ang mga ibabaw. Pamatiyo na to si attorney. Sa topic ko ngayon, kasi alam ko, naghihintay na kayong madiscuss ko ito. Mga kabunyog, itong grupo ng mga DDS, nakita ko nag-launch sila ng isang movement, isang kilusan. Talagang ang sabi nila, ang kilusan nila, US-BBM proxy war. Labanan daw ang US-BBM proxy war. So, itong kilusan na ito, inilaunch na nila nila Eric Celes, nila Lorraine Badoy, nandun din si Harry Roque, mga SMNI at mga DDS. Ang movement nila, nangangampanya sila sa buong Pilipinas daw, mag-iikot sila, magpapaperma.
para labanan daw itong ginagawa ni Marcos Jr., unang gobyerno ni Marcos, na nakikipagsabwatan daw sa US at dinadala daw tayo sa gera. O yan yung ano nila, yan yung narrative nila, mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ko, grabe to. Kailangang labanan natin ito, mga kabunyog. Itong mga pinapalaganap nila Eric Celes, Lorraine Badoy, nila Roque, nito ni Ado, Ado Panganiban ba ito? Ngayon, itong mga grupong ito na mga DDS, tinatakot nila ang mamamayang Pilipino. Kasi daw si Marcos, itong gobyerno daw ni Marcos, ang patakaran, ang ginagawa, kabaliksan daw nung panahon ni Duterte, yung panahon daw ni Duterte, tahimik tayo, walang nakaambang gera. At saka walang masyadong tensyon sa China. Ay ngayon daw sa ilalim ng gobyerno ni Marcos Jr., dinadala daw tayo sa gera. Kaya yung US BBM, United States BBM na sabuatan, dapat daw labanan. Labanan daw yan kasi dinadala daw tayo nitong dalawang to ng US at saka ng ni BBM sa gera. So mga kabunyog, ito? Dapat natin tong labanan kasi dinidistort nito ang katotohanan. Dinidistort nito ang katotohanan. Ito, panuorin natin yung mga pinagsasabi nila. Isa-isa nating sagutin, mga kabunyog. Ang koalisyon ng mamamayan kontra gera na personal interest ng Marcos administration ang dahilan ng pagkikipagkaibigan nito sa Amerika at hindi ang interest ng mamamayang Pilipino. Ang No to US BBM proxy war ay ipinanawagan ng mamamayang Pilipino hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Si Cherry Light, sorry Paul. Basura Monumentano at ni Marcos. Ito ang sigaw ng koalisyon ng mamamayang kontra-gera sa isang forum ng No to US BBM Proxy War sa lungsod ng Quezon araw ng Miyerkules. Kasama din sa lumahok sina Jeffrey K. Eric Salis, Peter Caramon Mutok, dating NTF-ELCAC Yusek Lorraine Badoy, dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at iba pang personalidad. Malinaw ang pagkakaisa na ito, anuman ang political colors, anuman ang organizations, lahat ng ito ay nagtipon-tipon para tutulan natin ang paglulunsad ng walang kabuluhan, kabaliwan na digmaan. Sapagkat delikado yan. Sa digmaan walang nananalo. Lahat ay nawawasak. Yun ang dahilan kung bakit nagtitipon-tipon tayo. Para sa kanila, interes kasi ng Amerika at hindi interes ng mamamayang Pilipino ang pangunahing tinututukan ng kasalukuyang administrasyon kung bakit may lihim na sabuatan si BBM at Amerika. Okay, so yan mga kabunyog, ang ninalabanan daw nila yung gera. Kasi sa ngayon daw, ang ginagawa ni Marcos at ng United States ay dinadala daw tayo sa gera, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo, unang-una, sino ba ang gusto ng gera? Sino ba ang gusto ng gera? Kung mga kabunyog, tayo dito, lagi kong sinasabi, ayaw natin ng gera. Walang mananalo sa gera eh. Kahit yung sinasabing yung mga victorious sa gera, yung mga nanalo sa gera, mananalo ka man pero grabe rin ang pinsala. Grabing patay, grabing mga buildings, mga tahanan ang masisira, kabuhayan. So, sino ba ang gusto ng gera? Itong mga DDS na to, itong sila Sele, sila Badoy, sila Roque, bakit? Sino ba ang nagpapasimula ng gera? Sino ba ang nagpapasimula ng gera? Tayo ba sa Pilipinas? Tayo ba ang nag-create ng tensions para sa gera? Di ba mga kabunyog? Unang-una, ano ba yung pinagmumula ng tensyon? West Philippine Sea. West Philippine Sea. Bakit nagkakaroon ng tensyon? Kasi yung China na pagkalayo-layo, yung teritoryo natin na malapit sa atin, gusto nilang kamkamin. Ilang kilometro ang distansya nila sa atin? 1,000
plus kilometers, 1,500 yata na kilometers yan. Samantalang tayo, yung teritoryo na yan, nakalagay naman sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na pumirma din naman ang China dyan. 1982 yan na UNCLOS. Signatories dyan ang Pilipinas at China. Ano ba ang nakalagay sa UNCLOS? Ang nakalagay sa UNCLOS, kasi United Nations Convention yan on the Law of the Sea. Yung 200 nautical miles na distansya mula sa baybay na ng isang coastal state, yung distansya na yun sa atin halimbawa, Palawan yung pinakamalapit diyan eh. Yung Palawan, yung distansya ng baybay ng Palawan hanggang 200 nautical miles sa dagat, ang tawag diyan sa atin, exclusive economic zone natin. Exclusive economic zone. Hindi man tayo diyan nag-exercise ng political sovereignty. Kasi exclusive economic zone yan. Pero tayo yung may economic rights dyan. Ibig sabihin yung pakinabang ng mga isda dyan, yung pakinabang ng mga gas dyan, natural gas, yung oil na makukuha dyan, langis, atin yan. So, yan ang nakalagay sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ngayon ang China, pagpalayo-layo, gumuhit ng 10 dash line na tinatawag nila, ang layo-layo na niyan sa kanila, sinasaklaw nila. So sino ngayon? Sino ngayon ang nasa tama? Sino ngayon ang nagpapasimula ng gulo? Hindi tayo. Hindi tayo. Kahit na nga dyan ang China, hindi naman natin, ang China nandyan, hindi naman natin ginagawa ng masama ang China. Kahit nandyan sila sa ating exclusive economic zone. Ginagawa sa sinong gumagawa ng masama? Sila sa China. Pagpapunta tayo doon sa ating BRP Sierra Madre, magdadala tayo ng doon, pagkain, pang-repair ng ating barko, binubumba tayo ng tubig, hinaharas tayo, binubuli tayo. So sinong nagpapasimula ng gera? China. Ngayon, itong mga grupo nila Celes, nila Badoy, nila Roque, dahil mga makaduterte ito, sa halip na makita na yung China ang nagiging dahilan ng kaguluhan, ang China ang nagpapasimula ng kaguluhan, hindi naman Pilipinas, hindi naman US, anong ginagawa nitong grupong ito? Ang ginagawa nila, binabaliktad eh. Tayo ang tinuturo nila, nagpapa-escalate daw ng tensyon. Hindi ako makamarcos, tayo hindi makamarcos, yung mga supporters, yung mga followers ko, marami sa followers ko hindi naman makamarcos. Pero sa pagkakataong ito, sinusuportahan natin si Marcos kasi naninindigan siya kontra sa China. Ngayon, ang US, sa away ng US at ng China, wala rin tayong kinakampihan dyan. Sa totoo lang, hindi rin, ayaw ko rin na nag-aaway ang US at China. Dahil ang away naman nila ay para sa kanilang mga interes. Ayaw din natin yan. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga sa ginagawa sa atin ng China, hindi natin maiwasan na makipag-alyansa sa US. Kasama ng Japan, kasama ng South Korea, ng Australia at ng India. Bakit tayo nakikipag-alyansa sa US, Japan, Australia, India, South Korea? Dahil sa ginagawa ng China. Yan yung totoo. Ayaw nating mag-escalate ang tension dyan. Pero, ang gumagawa dyan ng escalation ng tension, hindi tayo. China. Yan dapat ang linalabanan nila Badoy, nila Celes. Kasi yan ang pasimula ng gulo. Hindi naman tayo. Hindi naman US at Pilipinas ang nagpapasimula ng gulo dyan. China. Pero bakit tayo napipilitan ngayon na maghanda para sa gera? Dahil sa kagagawa ng China. Ayaw ko rin na nangyayari na napupunta tayo sa bingit ng digmaan eh. Bakit? Kasi sino nga ba ang gusto ng digmaan? Hindi maganda yan para sa atin, sa sangkatauhan. Dalawang mapaminsalang gera, World War I, World War II. Anong nangyari sa mundo? Talagang napinsala ang mundo. Kung magkakaroon man ng World War III, lalong mapaminsala yan. Sino ba ang gusto ng World War III? Wala. Kaya lang, anong gagawin natin sa ginagawa sa atin ng China?
Hahayaan lang natin na ibuli nila tayo? O, yan ang gusto ng mga ito eh. O, panuorin niyo uli mga kabunyog. Ang ginagawa daw ni Marcos, kaya daw nakikipagsabuatan sa Amerika dahil may interest daw si Marcos. Gusto raw mabawi yung kanyang yaman. Pinapayagan na daw ng US na mabawi yung yaman. Alam niyo, intriga yan. Wala akong alam sa ganyan. Sorry, pero hindi natin sasakayan yung ganyang intriga. Kasi yan ang pinapalaking intriga ng nito nila Celes, nila Badoy, nila Roque. Na iniintriga nila na kaya daw si Marcos pumapayag na sa Amerika laban sa China dahil daw pinapayagan na rin ng US na mabawi nito ang yaman niya. Mga fake news at disinformation na naman yan, mga kabunyog. Kaninong interes ang digmaan at paggigirian at pagkikiskisa sa China instead na kausapin ito ng matino sa isang antas ng diplomatiko at mabayapang pakikipag-usap, ang ating Panguluhan, ang pamunuan ni Marcos Jr. ay napupunta sa girian at isang sitwasyon na walang kapanapanalo ang mamamayang Pilipino. Sa halip daw na kausapin ang China, negosasyon ang gawin, diplomasya daw. Sawa na tayo sa diplomasya sa China. Eric Celes, kayon, Badoy, Roque. Napakaraming beses na tayong nakikipagnegosasyon. Bawat na lang may nangyayari, anong ginagawa natin? Diplomatic protest. Nakailang diplomatic protest na ba tayo? Ang sabi kasi ni Eric Celes kanina, ang dapat daw gawin natin, ituloy daw yung negosasyon sa China. Yun din ang gusto ng China eh. Ang gusto ng China, makipagnegosasyon lang tayo sa kanila, pero tayo lang, bilateral. Ayaw ng China na may kasama na sumasama tayo sa US, sa Japan, sa Australia. Ayaw ng China na may multilateral alliances tayo. Gusto kasi ng China, bilateral lang, sila lang ang kausap natin. Pero bakit ganun ang gusto ng China? Kasi gusto ng China, ibuli lang tayo ng ibuli. Ngayon, sasabihin ito ni Celes, dapat daw negosasyon lang tayo sa China. Ginawa na natin yan, matagal na. At saka kahit naman ngayon, hindi naman natin sinasarado ang negosasyon sa China. Pero hindi na lang yon ang ginagawa natin. Hindi na lang negosasyon. Kasi wala namang nangyayari sa negosasyon eh. Kaya tama lang na suportahan natin yung mga multilateral alliances na pinapasukan ng bansa. Tama yun. Hindi dahil gusto natin ng gera. Sa katunayan, pampigil sa gera yun eh. Pag nakita ng China na marami pala tayong kaalyado, marami tayong kakampi, magdadalawang isip ang China, nagirahin tayo. Kaya yung mga multilateral alliances, hindi para sa gera yun. Kundi yun ay pampigil sa gera. Yun ang totoo dyan. That is the question. Kaninong interes yan? It's the interest of the Marcos family, lalo na siya. Ito yung iniintriga kasi nila mga kabunyog. Tayo walang alam dito, hindi natin alam to. Pero sa tingin ko, fake news yan, disinformation, yung ganyan. Na yung $1 billion daw na pera ng Marcos doon sa US, pinapayagan na doon ng US makuha. Dahil ang kapalit daw niyan, si Marcos ay susunod na sa gusto ng US. Pagkat siya ang sole estate administrator ng mga properties at mga yaman na nire-recover nila. Trinaydor tayo, no? Wala siyang pakialam kung milyon ang mamamatay, wala siyang pakialam kung masisira ang Pilipinas. Ngayon na siya ay Pangulo, nakikita niya na ito na yung oportunidad para makuha niya, mabawi nila ang nakaw na yaman sa Pilipinas. So, nakita natin, is that inconsistent with the past 2 years that we've seen where this corruption was so brazen and so shameless and with so much impunity? Hindi ito usapin ng China, hindi ito usapin ng Amerikano. Usapin ito ng kinabukasan ng mga Pilipino na may nakatutok ng armas nuklear o bombo nuklear anytime sa siyam na base militar na itinayo ng EDCA na yan. So hindi natin alam sa eskalasyon na ito sa isang pitik, wala na ang milyong-milyong Pilipino. Hintayin pa ba natin mangyari yon? Kaya panawagan natin sa sambayang Pilipino, magsalita kayo, lumabas kayo, at hingin natin sa gobyernong ito, tama na, sobra na, kapayapaan ang gusto natin. Ang Kapayapaan ang gusto daw nila. Kung gusto nyo ng kapayapaan, labanan nyo ang China kasi sila ang nagpapasimula ng gulo. ng taong bayan, hindi naman yun.
Ang tinatanong ng taong bayan, ano ang sikretong agreement ni Presidente Marcos Jr. kay Presidente ng Estados Unidos na Joe Biden? Totoo ba mga balita na ibabalik sa inyong pamilya ang 61 bilyones dolyares na tagong yaman ng iyong ama para lamang magpakatuta ka at maging spokesperson ka, proxy ng Estados Unidos? Kasama rin sa panawagan ng grupo na itigil na ang umiiral na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA na umiiral sa Pilipinas. Sana gumising na po ang gobyernong ito na walang patutunguhan itong EDCA na ito. At itong sinusulong na digmaan, ang magiging biktima ay mga anak natin, mga pamilya natin at kinabukasan pa ng maliliit na mga bata. Ngayon kung gusto nila magpakamatay, sila na lang, huwag na tayong isali. Maging ang ibang mga dating rebelde na sumisigaw na ibagsak ang imperialismo ng Amerika ay pinaniniwala ang naging kasabwat na rin sa isinusulong na proxy war sa Pilipinas. At nasaan itong mga aktibo, itong mga aktibo? Oh, ito sabi nito ni Mutok, mga kabunyog, mga kababayan. Hinahanap niya daw yung mga kasamahan niya dati na mga aktivista at mga NPA. Ito, dati kasi itong NPA daw itong Mutok na to eh. Hinahanap niya raw yung kanyang mga kasamahan na dati daw lumalaban sa US. Bakit daw ngayon lumalaban na sa China? Kasi daw yung mga komunista at saka mga leftist, ang kinakalaban na daw China. Dapat daw ang kalaban US, sabi nito ni Mutok. Lispalinghado na rin ang isip nito. Na CPP-NPA na noong araw ay kasama namin na sumisigaw ng ibagsak ang imperialismo ng Amerikano. Wala sila sapagkat sila ay kasabwat na ngayon ng mga nagtataguyod ng gera. No? Like for example, yung tatlong komunista sa Congress, ito ngayong mga komunista na to ang pinopondohan ng Congress para itaguyod tong gera na to. Pinangangambahan din ng grupo na maaring nasa estado na ang Pilipinas ng proxy war kaugnay ng girian sa pagitan ng China at Taiwan. Ito ngay matapos umano silang makatanggap ng balita na palihim na dumarating ang mga missiles at ilang kagamitang pangyera sa bandang Region 1. Sigurado na po yan. Kaya sila nagbukas ng mga EDCA sites sa Cagayan at sa Isabela. Kung tungkol sa South China Sea pinag-uusapan, magtatayo dapat sila ng EDCA site doon mismo sa Calayan. O yan mga kabunyog, si Roque. Hindi. Doon sa tabi ng Taiwan. At muli pag-uusap ko kay Ani Marcos na kasama Lorraine, sinasabi niya talaga na meron na silang nakikita mga missiles na yung remnants ng mga missile at nakikita na talaga nila na naghaharapan na ang mga bangko ng Amerika at ng China doon sa Ilocos Norte. Samantala mahigit 100 individual ng koalisyon ang pumirma sa manifesto kontra gera. Target din gawin ang signing ceremony sa mga paaralan at iba't iba pang komunidad sa Pilipinas at sa labas ng bansa. Maaaring din gawin ang paglagda online. Aminado Yan mga kabunyog. Alam nyo, kailangan natin itong ako gagawin ko talaga, lagi kong gagawing topic ito. Lagi kong gagawing topic ito mga kabunyog. Naalala nyo yung minsang diniskas ko to? Sabi ko ang dalawang pangunahing banta ngayon sa Pilipinas na dapat nating labanan na huwag mangibabaw. Itong mga DDS na to, si Sara, ang China. Ito ang ang nakakaanong banta sa atin mga kabunyog. Ang grupo ng mga DDS, si Sara at ang China. Yan. Ngayon tingnan nyo, ang nakikita nilang problema kaya daw tayo nagkakagulo. Dahil daw sa US at saka kay Marcos Jr. Hindi maka-Marcos. Sa away ng China at US, wala rin tayong kinakampihan dyan. Pero malinaw naman sa akin, ang nagsisimula ng gulo, hindi si Marcos, hindi US, kundi China. China, yun ang labanan nyo. Bakit hindi nyo binabanggit yung China? May nabanggit ba sila kontra sa China? Wala, di ba?
Shout out, Tristy Maluping. Itong mga DDS na to, sila Seli, sila Badoy, wala, hindi nila nabanggit yung ano. Hindi nila nabanggit na ang China ang problema eh. Ha? Matindi tong mga to eh. Actually, mga maka-China to, mga kabunyog. Kaya, ang problema natin dito, ito ang mga makapili. Alam nyo nung panahon ng Hapon, ang mga traidor sa bayan natin, ang tawag makapili. Ito naman ngayon, itong grupong ito, nila Badoy, Celes, Roque, mga DDS. Ha? Kaya, anyway, ang kinakastigo nila, ang linalabanan nila, si BBM daw at ang US. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako maka-BBM. Pagdating din sa labanan ng China at US, hindi rin tayo kumakampi alinman sa dalawa na yan. Pero sa nangyayari ngayon, ang kaaway ng mamamayan, pangunahin, hindi US. Ang kaaway ng bayan sa ngayon, hindi US, kundi China. Ito baliktad. Ang kaaway daw ng Pilipinas, BBM at US. Hindi nila ang kaaway ng bayan, tama si Alfred Dizon, China at Duterte. Yan ang kaaway ngayon. Hindi ako kampi sa Marcos, hindi ako maka-Marcos. Pero ang tinuturing nating pangunahing kaaway ngayon ng bayan, Duterte. Hindi rin ako maka-US sa away ng China at US. Kasi hindi rin sila dapat, interest nila ang nangingibabaw sa mundo eh. Pero sa panahong ito, mas ang kaaway natin hindi US, mas China. Yun. Yun ang malinaw doon. Ito, baliktad. Itong grupo na to baliktad. Sa kanila, ang kaaway daw, si BBM at ang US. Lispalinghado tong mga to. Sige mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa isa na namang mabungang gabi-gabi nating talakayan. Bukas po ulit. Pakishare po nito mga kabunyog. Kailangang malaman ng ating mga kababayan ang nangyayaring ito. Tulungan niyo po ako. I-share niyo po ang vlog kong ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka.